Lintik ka. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw nasa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Think! Di ba? Yan ang pinapasweldo namin kayo para mag-isip. Hindi para mag-ngak-ngak at magdaldal. Mag-isip muna bago magdaldal. Daldalo kayo ng daldal, hindi ko kayo nag-iisip. Pagka sinunod ninyo, kahit na alam nyong mali, pero sinusunod nyo pa rin yung mga ipinag-uutos sa inyo para masunod yung kanilang sariling kagustuhan, maipatupad yung kanilang plano sa hinaharap, at manatili sa kanilang mga pwesto, sa taong bayan po kayo mananagot, Ombudsman Boying Rimulya. Pati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Minamadali ang pagpapakulong upang maantala ang flood control hearings. Nagpahayag ng pagdududa si dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos masampahan ng mga kaso ang ilang miyembro ng bagong mayorya sa Senado. Sa isang social media post, iniuugnay ni Guanzon ang serye ng mga kaso sa napipintong muling pagbubukas ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y katiwalian sa mga flood control projects. Mamadaliin ang pagpapakulong sa mga miyembro ng mayorya o majority para di na maumpisahan ang hearing ng flood control ng Blue Ribbon. Yan po ang nakuha natin at nakalap nating balita sa ang balita ngayon mga kababayan. Nakikita nyo yung nasa screen na yan? Totoo naman mga kababayan, talagang minamadali. Minamadali po nila ang pagpapakulong sa mga nasa majority ngayon. Ngayon ay nalalagay na sa hindi magandang sitwasyon si Senator Jinggoy Estrada. Pagkatapos naman ay ayon sa mga bali-balita, isusunod daw si Senator Joel Villanueva. Pagkatapos ni Senator Joel Villanueva, nakahilera na, talagang mayroon pong timetable mga kababayan. Talagang mayroon silang sinusunod na pattern. Para lang sa ganun ay hindi magulo, hindi mapurnada yung plano na yon o pattern na yon, maganda yung pagkakasunod-sunod. Pagkatapos ay susunod daw si Senator Chis Escudero mga kababayan. Ito namang mga mainstream media, laging headline laging headline mga kababayan. Yung pati kay Senator Dante Marcoleta na nahaharap daw sa kasong plunder din mga kababayan. Napakarami po ang nangyayari ngayon sa ating bansa mga kababayan na tila hindi na ho yata karapat-dapat mga kababayan. Bakit natin sinasabing hindi karapat-dapat? Kung napapansin nyo mga kababayan, puro nasa mayorya ang kinakasuhan. Purong nasa mayorya ang ginigipit. At dyan mga kababayan, lalong nagagalit ang ating mga kababayan. Oo, meron ba kayong nakita na nagsampa sila ng kaso sa mga nasa minority na mga senador? Wala naman. Mga nasa majority lang po ang kinakasuhan mga kababayan. Kaya hindi, parang ang nangyayari po ngayon mga kababayan, hindi patas hindi patas Oo. Alam niyo po ang nakikita natin na dahilan kung bakit nila ginagawa ito? Kaya sila nag-walk out doon sa Senado noong magbobotohan na sana sila. Alam nila Alam nila na hindi sila mananalo mga kababayan dahil kulang sila sa bilang. Kaya ang remedyo nila, pinangunahan nito ni Mig Zubiri. Oo. Panoorin nyo yung video mga kababayan. Siya po ang promotor. Siya po ang nag-lead sa kanila na mag-walk out. Kung panonoorin nyo yung video mga kababayan. Ito namang mga kasama nilang mga senador,
parang walang sariling pag-iisip dahil sa sunod-sunuran sila kay Mig Subiri nung sinabi ni Mig Subiri na, let's go! Mga ganon na sinasabi niya. Sumunod naman itong mga senador na hindi sila nag-isip muna, hindi sila, tama kaya itong gagawin ko? Nasasama na ako dito sa pasya ng ating kasama? Mabuti sana kung ang nagdesisyon ay yung kanilang leader, minority leader, si Tito Soto sana. Mas maganda pa at sumunod sila sa kanilang leader. Pero si Mig Subiri ang nagdesisyon, mga kababayan, siya po ang nanguna. Siya po ang pinaka-promotor sa nangyaring walkout sa Senado, mga kababayan. Kasi ayaw nilang maituloy yung botohan. Hindi sila mananalo. Ang pinag-uusapan lang naman po rito, mga kababayan, bago talakayin, bago pagdebatehan, yung motion ni Senator Rodante Marcoleta, magbobotohan pa lang po sila. Kaya nga dinidivide ang House, mga kababayan. Pero ano yung mga asta, mga pag-uugali na nakita natin sa mga senador, kung ano-ano. Lalo na nung narinig nila ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na walang background sa legal, lalo silang nagalit, mga kababayan. Masakit yun. Masakit sapagkat totoo. Alam nyo, ang gamot, mapait yan pag ininom mo. Pero nakakagaling. Ganon sana dapat ang pagtanggap nila. Tinanggap nila ng positibo yung sinabi ni Senator Marcoleta. Totoo naman yun. Na yung ibang senador, Pela de los Buenos, mga kababayan, nagdudunong-dunungan lang, nagmamagaling lang. Pero ang totoo, talagang wala namang alam. Hindi ganong kalalim ang kanilang kaalaman, mga kababayan. Magkaiba po kasi yan Magkaiba yung nag-aral sa batas kaysa sa gumagawa ng batas, mga kababayan. Magkaiba yan. Kaya yon, minamadali po nila na ikulong ang mga miyembro ng majority, mga kababayan, para nang sa ganun, pagka nakulong na, halimbawa, nakulong yung si Jinggoy, di parehas na, mga kababayan. Bakit parehas? 12 na lang ang majority ngayon, mga kababayan, dahil wala si Bato. Hindi naman sila pumapayag ng online na voting, kaya nga kinokontra nila ito para hindi makaboto si Bato. Yun ang dahilan nun, mga kababayan. Kaya ayaw nila na palusutin yan dahil ayaw nila na makaboto yung mga, halimbawa, may makukulong. Yun kasi ang remedyo nila Yun ang pinaka-remedyo nila, mga kababayan, para nang sa ganon, pagka nagkaroon ng botohan at nakakulong na yung mga kinasuhan nila na nasa majority, mananalo sila, mga kababayan. Pero mga kababayan, ang kailangan para sa ganon ay ma-take over po nila ang Senate presidency. Mapalitan si Senator Peter Cayetano. Dapat 13 sila, mga kababayan, 13. Hindi pwedeng 12 lang. Kahit na nakakulong yung iba sa mga majority, hindi pa rin nila mapapalitan si Alan Peter Cayetano dahil sa ang kailangan nga 13. Pero mga kababayan, pwede nilang i-declare na mabakante ang lahat ng posisyon ng committee, mga kababayan. Yan ang hinahabol nila dyan. Pag nangyari yan, mga kababayan, siyempre, pagka naglagayan na ng mga mangunguna sa bawat committee, mga kababayan, parang sila na po ang nasa majority dahil sa mas marami sila Nakukuha nyo yun, mga kababayan? Mas marami na po sila ng bilang kapag napakulong na po nila ang ibang miyembro ng majority, mga kababayan. Yun po yun. Bagamat si Senator Cayetano pa ang Senate President, pero magiging magiging parang sila na ang humahawak sa Senado dahil sa majority na sila sa bilang, mga kababayan. Mas marami sila Yun talaga ang kanilang pinakaplano dyan, mga kababayan. Ayun, isang bahagi yon ng ating pinag-usapan, mga kababayan, kaya nila minamadali na ipakulong ang mga nasa membro ng majority dahil dyan gusto nilang kunin yung mga nasa minority ngayon
magiging chairman sa bawat committee. Yan ang kanilang layunin dyan, mga kababayan. Hindi yung Senate presidency dahil sa 13 ang kailangan dyan. Wala pa silang bilang na ganon, mga kababayan. Ngayon naman, ito ang susunod natin pag-uusapan. Alam kong magugustuhan nyo ito. Pero hindi ito magugustuhan ng mga sumusuporta sa senador na ito, mga kababayan. Magto-throwback lang tayo, mga kababayan. Matindi pala ito. Si Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, napaka-tapang pala nito. Sobrang tapang pala nito noon. At minumura itong mga senador noon na ngayon ay kasama na niya. Gusto ko lang balikan ng mga pagkakataong ito para nang sa ganun, sana mapanood ni Senator Erwin ito. Para nang sa ganun, ay makita niya, ganun pala ako noon. Ganun pala ako katapang noon. Hindi ko na nagagawa ngayon. Wala akong nasasabi sa flood control. Sana ganito rin ang pagsasalita ko kapag ang pinag-uusapan ay flood control. Ganun sana. Mga kababayan, ano ba sinasabi ni Sir Erwin Tulfo tungkol dyan sa mga senador na mga kasama niya? Gusto nyo, unahin muna natin si Trillanes at saka si Senator Risa Hontiveros? Sige, unahin natin to Panoorin nyo at pakinggan ninyong mabuti, mga kababayan Ito. Kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador pag naboto sa Senado matatalino. May mga bobo rin pala at ito po yung dalawang pinakabobo. Madam President, point of order. Ad hominem. Sinasabi Nung ikaw ay board of director ng PhilHealth, Ayan. maabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo. Kung sa'yo na 1.76 billion, kontribusyon nyo ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok. Ganun sana, Senator Erwin. Ganun, yan ang sabihin mo ngayon. Sana ganyan. Alam mo, pagka ganyan ang ginawa mo ngayon, ginawa mo kasi noon ito Pero pag ganyan ang mga tirada mo ngayon, maraming magmamahal sa'yo at susuportahan ka ng mga Pilipino. Tuloy natin. Matindi pala si Senator Risa Hontiveros doon Siya ang may hawak sa PhilHealth Ang laki. Nakita nyo? Narinig nyo yung sinabi, mga kababayan? Ano pa? Ad hominem. Billion, madam, 1.7. May dokumento ba? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Hontiveros, ipakita mo kung magkano kinita mo? Ang kayo magaling pumuna kayo ng pumuna, mga demonyo kayo. Ad hominem. Ayan. Pumuna kayo ng pumuna, mga demonyo kayo. Ayan, tirata. Sana ganito. At namimiss ko ito Pagka ganito ang mga tirada mo ngayon, Senator Erwin, grabe. Papapalakpakan ka pagka ganito ka katindi ang paglaban mo ngayon sa mga nangyayaring katiwalayan. Mamaling ka at talagang magbubunyi ang sambayan ng Pilipino. Binabalikan lang natin ito, mga kababayan, para lang sa ganon, kahit pa paano, makarinig naman tayo ng ganito na lumalaban sa mga korupsyon. Tuloy natin. Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo tignan sa salamin. Manalamin muna kayo kung may uling ang mukha nyo. Hindi yung tira kayo ng tira, nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo, akala nyo santo kayo. Mga santong kabayo kayo, mga hinayupak kayo. Ad hominem. Ikaw, Hontiveros, kung naiipot ka ngayon sa tibak mo, late ka kasi, purong lagi kang late. Kaya dapat itawag sa'yo, the late Risa Hontiveros. Ad hominem. Lagi kang late. Ikaw kaya muna, i-return mo muna yung yung kinita mo sa 1,760 million na bonus ninyo sa PhilHealth. Ikaw kaya magsoli nun. Nang kagang ka. Ad hominem. Wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador pag naboto sa Senado matatalino. May mga bobo rin pala at ito po yung dalawang pinakabobo. Ad hominem. Kaya sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga... Ayan mga kababayan Iboto po ninyo yung mga may mga utak, sabi ni Senator Erwin Tulfo Nananawagan. Natutuwa ako pag napapanood. Alam nyo ito, mga kababayan, itong video ito,
pinost ko sa isang account ko, sa isang platform. Alam nyo ang share, nasa 33,000 na ang share ng video na yan, mga kababayan. Alam nyo, sabi nung mga nagko-comment, tinatagpan nila si Senator Erwin dito sa video na to, mga kababayan. Binabanggit, tinatag din si dating Senator Trillanes, tinatag si Senator Risa Hontiveros. Ang dahil nagko-comment. Sabi nila, hindi na lang 2 ngayon, 3 na kayo. Ganun ang sinasabi. Matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugok na walang kinalaman. Paulit-ulit ng sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng ipis. Walang nagpapakita lamang ng mga walang utak, walang laman, sina Senador Trillanes at Risa Hontiveros. ad hominem. Alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo. Point of order. Sana kung ganito lang katapang si Senator Erwin Tulfo ngayon, siguro malaki ang maiaambag niya sa paglutas ng tungkol sa katiwalian sa flood control. Oo, kasi napakatapang eh. Pag ganito ka magsalita ngayon, Senator Erwin Tulfo, ay nako, lalabas lahat ng katotohanan at mapapanagot ang mga gumawa ng katiwalian sa trilyon na ninakaw sa kaban ng bayan. Sana ibalik mo yung ganitong tapang mo, Senator Erwin. Ang problema ngayon, Senator Erwin, hindi ka kasi nagsasalita kapag ang usapin o usapan ay tungkol sa flood control. Wala ka man lang masabi. Wala ka man lang maiambag na kahit konting pangungusap lang tungkol sa flood control. Kaya tuloy, ang iniisip ng mga tao, Senator Erwin Tulfo, isa ka sa mga promoprotekta o ipinagsasanggalang, ipinagtatanggol mo, pinagtatakpan nyo itong mga magnanakaw at naglimas ng kaban ng bayan. Yan ang nagiging isipan ng mga tao eh. Kasi kung kayo po ay nagsasalita tungkol sa mga katiwalian, hindi lang sa flood control, kahit sa iba't ibang mga proyekto na mayroong nangyayaring katiwalian, ay nako mga kababayan, sinasabi ko, madaling masolusyonan, madaling mapanagot ang lahat ng mga sangkot dyan kapag ganito ang mga kasama ng mga nagsusulong na mapanagot ang mga gumawa ng katiwalian. Sigurado po yan, mga kababayan. Yan pa lang ay kay Senator Risa Hontiveros. Yan pa lang ay para kay dating Senator Antonio Trillanes, mga kababayan. Ito, matindi ito. Itong susunod na mapapanood nyo, mga kababayan, ay mas matindi pa ito. Kasi abogado ang kausap niya rito, mga kababayan, abogado ito. At hindi basta-basta abogado ito, mga kababayan, ito po ay kasama sa mga nasa minority na mga senador, mga kababayan. Ano po ang sinasabi niya noon? Noon ito mga kababayan, hindi po ngayon. Nagbabalik tanaw lang natin kasi ipinapakita lang po namin sa inyo, mga kababayan, kung gaano katapang si Senator Erwin Tulfo noon. Sana bumalik ang ganitong tapang niya ngayon. Pakinggan natin to Sir, next time bago kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, o talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. Kaya next time, Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip-isip ho, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal Putang ina, puro ka, sat-sat ka ng sat-sat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon, kundi pinagsasampal ko yung bunganga mo Anyway, sir, next time din, dahil sa salita ka ng salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan, ayaw ho ng mga pulis noon, ayaw rin ni Pangulong Duterte. Bakit ka mo? O tignan mo ngayon,
ang dami mga bata kung hindi holdupper, rapist. Kung hindi rapist, tulak ng droga. Kung hindi tulak ng droga, mga snatcher. Hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na inutil, yung juvenile justice system law mo, ay hindi gumagana. At yan ay punyema, pro-kriminal. Lintik ka. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw nasa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Think! Di ba? Yan ang pinapasweldo namin kayo para mag-isip. Hindi para mag-ngak-ngak at magdaldal. Mag-isip muna bago magdaldal. Daldalo kayo ng daldal, hindi ko kayo nag-iisip. Ayan, mga kababayan ha. Nakita nyo po kung gaano katapang si Senator Erwin noon. Nung hindi pa sila magkakasama, nung binabatikos pa lang niya itong mga senador na ito ha. Pero ngayon mga kababayan, silang lahat, pati yan, si Senator, dating Senator Antonio Trillanes, magkakasama na sila ngayong lahat mga kababayan. Magkakakulay na po silang lahat at yung mga yan ang medyo intact ang kanilang pagsasama ngayon mga kababayan. Ewan natin kung gaano ka intact yan mga kababayan. Narinig nyo kung gaano ang pagbibitaw ng mga salita ni Senator Erwin Tulfo. Ipinanood namin sa inyo ito mga kababayan. Baka hindi pa po ninyo kasi napapanood dito. Para nang sa ganun, kahit pa paano, makarinig naman tayo ng ganito sana ang paglaban sa mga korupsyon na nangyayari. Alam nyo, ako ay tawag dito, mailiw sa Ilocano, mailiw. Ako ay naghahanap ng ganitong mga taong nagsasalita tungkol sa katiwalian. Oo. Kasi pagka walang ganitong mga tao na nagsasalita, ganito katapang na nagsasalita tungkol sa katiwalian, nako, walang mangyayari sa ating bansa. Tayo na nga ang isa sa pinakakurap na bansa sa Asia, mga kababayan. Totoo yun. Ngayon, mga kababayan, sino lamang ang tumitindig na nakikipaglaban tungkol sa korupsyon? Sino lang? Ayan, nakikita nyo. Ayan nakikita nyo yung picture niya. Si Senator Rodante Marcoleta na lang, mga kababayan. May mga kasama siya sa majority ngayon. Pero, yung tuwiran na nakikipaglaban tungkol dyan sa pagpapanagot sa mga nagsamantala ng limas ng trilyon sa kaban ng bayan, halos yan na lang mga kababayan. Kaya mga kababayan, alam nyo, hindi naman makakaya yan ni Senator Rodante Marcoleta na siya lang mag-isa. Oo, hindi niya kakayanin yan. Kailangan po niya ang suporta nating mga Pilipino. Kailangan po niya. Lalo na ngayon mga kababayan na siya po ay binabanatan ngayon kung ano-anong mga paratang ng ombudsman, mga kababayan. Oo, pero magdahan-dahan po kayo, Ombudsman Rimulya. Baka pag-isipan nyo pong mabuti ang mga gagawin ninyo. Oo, pag-aralan nyo pong mabuti kasi si Senator Rodante Marcoleta, hindi naman namin sinasabing yan, pero marami pong nagmamahal dyan at maraming nagmamalasakit dyan. Isipin ninyo muna, totoo na kailangan na ipatupad ang batas. Kailangan masunod kung ano ang isinasaad ng batas. Pero pagka ginamit nyo po ang inyong kapangyarihan para gipitin ang mga tao, mga senador, paituloy nyo lang yung gusto nyong mangyari sa bansa at mabigyan nyo ng kasiyahan yung mga taong pinaglilingkuran nyo at nagbibigay ng utos sa inyo, mag-isip-isip kayo, Ombudsman Rimulya, kasi ang pinag-uusapan dito, kapakanan ng sambayanan, hindi para sa kapakanan lang ng iilan at kapakanan lang ng kung sino ang nag-uutos sa inyo. Ganon sana ang dapat na maging patakaran ninyo, ganon sana ang maging paninindigan nyo. Pero pagka sinunod ninyo, kahit na alam nyong mali, pero sinusunod nyo pa rin yung mga ipinag-uutos sa inyo para masunod yung kanilang sariling kagustuhan, maipatupad yung kanilang plano sa hinaharap at manatili sa kanilang mga pwesto, sa taong bayan po kayo mananagot
Ombudsman Boying Rimulya. Ay delikado po yan. Kapag nagalit po ang taong bayan, kapag ang taong bayan na po ang nagdesisyon, kapag napuno na po ang salop, kakalusin po kayo. Kakalusin po talaga kayo. Yung mga kababayan, yung mga Pilipino, nagmamasid lang pero masyado nang natatapakan, masyado nang naigugupo doon sa masasabi nating hindi magandang palakad, hindi magandang nangyayari sa ating bansa. Sana, yung kapangyarihan nyo bilang ombudsman, gamitin nyo sa tama. Oo. Huwag nyo gagamitin sa pansarili nyong kagustuhan at sa pansariling kagustuhan ng mga taong nag-uutos sa inyo. Ang dapat na paglingkuran nyo, hindi yung sino na gusto nyong mabigyan ng kasiyahan, kundi dapat ang paglingkuran nyo ay ang sambayan ng Pilipino. Sana po, ganun po, Ombudsman Rimulya, ang gawin ninyo. Bueno, mga kababayan, humaba na tayo ng konti. Kami po ay bumabati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. At lagi namin sinasabi po sa inyo, nasa aman po kayo, ano man ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.